Mahigit 30 kaso ng pagkalunod ang naitala ng PNP ngayong Semana Santa. Sa Quezon, isang binatilyong nalunod sa dagat matapos makapitan ng dikya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Para mapawi ang init sa inflatable pool, nagpapalamig ang ilan ngayong Semana Santa long weekend. Gaya ng ilang bata sa Tondo, Maynila na wantusawas sa paliligo dahil sa init ng panahon. Para po walang gastos. May birthday din po kasi, sobrang init po. Kagabi pa po yan naliligo, tapos pagising ng maga, ligo na naman po sila. Kung ang iba ating bahay may ilang sa beach o ilog nagsemana Santa, pero may ilang naitala ng pagkalunod. Sa Tagkawayan, Quezon, patay ang 12 anyos na lalaki matapos malunod noong Huwebes. Dead on arrival ang bata sa pagamutan. Base sa investigasyon, lumangoy ang biktima kasama ang mga pinsan at kaibigan. Tumalon ang biktima mula sa balsa pero hindi na raw siya lumutang. Wala na siyang malay ng masagip. Ayon sa mga otoridad, nalunod ang bata matapos kapitan ng dikya. Sa Madela, Quirino, isang lalaking 12 anyos din ang muntik malunod. Ayon sa mga otoridad, nangyari ito habang lumalangoy sa malalim na bahagi ng ilog ang bata. Nailigtas siya ng mga kaanak at naitakbo sa ospital. Sa kabuuan, nagkaroon po tayo ng 53 incidents po nationwide. Kasama na po dyan yung 31 ground incidents. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayon tapos na ang campaign break, itinuloy ng mga senatorial candidate ang paglalatag ng kanilang plataforma at advokasya para sa eleksyon 2025. Nakatutok si Darlene Cay. Isinusulong ni Senador Bongo ang suporta sa mga mangingisda. Nag-motorcade sa Northern Luzon si Atty. Raul Lambino. Transparency sa yaman ng public servants ang itutulak ni Ariel Querubin. Kinumusta ni Senador Francis Tolentino ang mga manininda sa Cagayan de Oro. Iginiit ni David De Angelo na dapat wakasan na ang political dynasty. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025 para sa GMA Integrated News. Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Iimbestigahan ng COMELEC ang 4 na kandidatong nangampanya pa rin daw noong Huwebes at Biyernes Santo kahit naka-campaign break. Ay kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nakatanggap sila ng mga sumbong mula sa mga netizen. Sa social media, ginawa ang pangangampanya. Kaya pag-aaralan pa kung sakop ba ito ng batas na ginawa noong wala pang internet. Mag-iimbestiga rin ang COMELEC kung may tuturing na vote buying ang pamimigay umano ng kandidato at kampo ng mga kandidato ng ATM card sa Quezon City. Sa ngayon, mahigit 100 na raw ang vote buying cases na kanila raw aaksyonan. Kaugnay naman ang election paraphernalia tulad ng ACM at ballot boxes na kumpleto na raw ng COMELEC ang pamamahagi ng mga ito. Sa Martes, ipamamahagi ang mga balota sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang call to action ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang mensaheng paalala sa mga Pilipino ngayong Easter Sunday. Anya, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay hindi lamang isang selebrasyon, ito raw ay panawagan din sa lahat na makabangon sa kahirapan, mahabag at makabuo ng isang bansang may pagmamalasakit. For the third time, nasa Pilipinas ang corona ng Miss Eco International 2025. Angat ang wit and beauty ng pambato nating si Alexi Brooks na binigyang diin ang importansya ng pangangalaga sa kalikasan. Winner din si Alexi sa National Costume Competition kung saan showcase niya ang kanyang Philippine Eagle-inspired costume. Surreal moment raw ito for Alexi na inalay ang panalo sa kanyang late grandmother. Congratulations, Alexi! Patuloy ang pagdagsa ng mga tagahanga sa burol ni National Artist for Film and Broadcast Nora Aunor. Mga taong lumaki, natuto at nangarap kasama ang kanyang mga pelikula. Pitpit ng ilang dumalaw sa burol ni Nora Aunor ang mga alaalang hindi na mauulit kasama ang superstar. Maging sa bituin ni Nora Aunor sa Eastwood Walk of Fame, nagdaos ng vigil ang mga Noranian. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao!
Batid ng kapwa national artist niyang si Ricky Lee kung bakit malapit sa puso ng mga Pinoy si Nora. Naging simbolo siya na nagbigay ng hope, pag-asa sa mga Pilipino, yung mga nasa baba, so-called, mga nasa gilid, na may pag-asa silang mangarap at pwedeng matupad. So yung pagkatao niya mismo ang kanyang naging pinakamahalagang kontribusyon. Ang pagluluksa ng Philippine showbiz, ramdam din sa mga itinuturing siyang haligi o salamin ng kanilang buhay. Bit-bit ko mula nag-work ako bilang comedian, bit ko ang pangalang Nora. Nagpapasalamat ako sa kanya. Si Kapuso actress Jo Berry, naging malalim din daw ang ugnayan kay Nora dahil sa pinagsamahan nilang seryeng Onanay. Yung pagiging mabait niya po sa lahat ng tao, literal po yun, kahit na sinong kausap niya, mabait po talaga siya. Ang anak niyang si Matet at kaibigan at long-time confidant na si John Rendez, patuloy ang tapang sa gitna ng pagluluksa. We're gonna try to make her proud and be strong and keep our head up and look for the future, look for the best for the future. Sensya na po kayo, I'm at a loss for words po. Malaking pasasalamat namin kay Mami dahil kinuha niya kami para maging anak niya, maiparamdam niya sa amin yung pagmamahal niya. Umasa ako sa iyo pero wala kang ginawa. Inaayos na rin ang pagpapalabas ng huling obra ni Nora, ang 2022 film na Kontrabida na umani ng papuri sa mga international film festival. This can be a fitting tribute kasi ito yung film na kung saan makita mo si Ate Guy in her best form. Na mahinga man ang superstar, hindi kailanman mamamahinga ang kanyang mga naging pamana sa ating kultura.